Sexual harassment. Karamihan sa atin ay biktima ng ganitong karahasan na tila di mawari kung paano ito matutuldukan. Di malaman kung sino ba ang may kasalanan sa damit ba na ating kasuotan, ang basihan, o ang isip na punong-puno ng kasamaan. Respeto ay nawala sa mga pag-abusong gumagawa at pag nakabuo na, tila isang basura na itatapon na lang bigla at sa mura niyang isipan, kinabukasay nawala ng parang bula at napuno ito ng luha. Ito ay panawagan para sa pagtanggap, paggalang at proteksyon sa mga biktima ng karahasan at pagbibigay ng hustisya sa mga taong may sala. Sa harap ng salamin, siya'y tiningnan. Mapulang labi, sarili, inayos ng tahimik. Ang baklang ito sa lipunan ay naging alipin. Sa bawat pagyuko, sa bawat pagkawaksi, ang kanyang mga matay puno ng pangarap at pangarap na may taguyod ang pagkapantay-pantay kahit anong kinikilala. Bakla, lesbian, gay, tomboy, salot ng lipunan. Iilan lang yan sa mga sinasabi ng mga matang mapangusga. At tila kailangan kong baguhin ang aking sarili para ako'y gustuhin din. Sa ilalim ng gabi, may naglalakad na lihim. Sa puso't isipan, may mga tanong na dumarampi. Bakit sa mata ng iba, iba ang iyong pag-iral? Hindi ka tanggap ng iba, tila ika'y nasa ilalim ng sumpa. Ngunit sa bawat tibok ng puso, tandaan mo, may halaga ka. Mahalagat dapat kang maging maligaya. Ipinanganak ka't itinadhana na ganyan ang iyong pagkatao. Walang dapat humusga, ikaw ay magpakatapang na magsalita. Hindi ito pagkukulang, hindi ito kasalanan. Pagiging totoo sa sarili ay mahalagat marapat mong yakapin ang pagmamahal. At pagtanggap ay karapatan mo rin bilang ikaw. At sa katarungan na ating makakamtan, bawat taong nakaranas yaong mapait na kasapitan, kapag may tumayo at nanindigan sa dulo nito, ay matututo na rin silang lumaban upang mahuli ang mga taong gumagawa ng ganitong kasamaan. Sa kabila ng aking hindi tanggap na pagkatao, tatayo ako at taas loob. Hindi ko kailangan ipakita sa kanila kung ano ang kaya ko. Narating ko, hanggat wala akong tinatapakan na ibang tao, una kong tatanggapin at mahalin ay ang sarili ko bago ko pakinggan ang sasabihin ng ibang tao.